Wait lang, honey. Andiyan na. Ito talagang honey ko. Di makapaghintay. Excited na siguro makarating sa Island Resort. Saan kami kakasal? Andiyan na. Inaayos ko lang tong kwelyo ng polo ko. Honey, talaga bang? Hi. Ano nangyari, Tommy? Para ka nakakita ng multo. Joy, anong ginagawa mo rito? Bakit? Natatakot ka makita ako ng honey mo? Please, wag kang gumawa ng gulo. Bakit ako gagawa ng gulo? Nagpunta ako dito para kunin ang talagang sakin. Joy naman. Noon tayong dalawa, bago ka naagaw sa akin ni Margie. Hindi niya ako inagaw sa'yo. Alam natin pareho yan. Nilaso na rin niyang isip mo. Joy, please. Umalis ka na. Baka abutan ka pa niya rito. Hindi ka niya maaagaw sa akin ng ganun na lang. Naku, huwag mo akong pilitin tumawag ng hotel security. Alam ko kung saan kayo pupunta. Kung ganun, alam mo rin ang dahilan kung bakit kami narito sa hotel na to. Oo, alam ko. Alam ko ang mga nangyayari sa buhay niyo. Joy, kalimutan mo na ako. Hindi. Huwag mong sabihin kalimutan kita. Hindi ko magagawa yun. At lalong, hindi ako makakapayag na matuloy ang kasal niyo. Sandara, ano bang pinagmamaktol mo dyan? Kasi naman po, tatay, bakit sa malayong isla pa ang kasal nila Ate Margie? Sandara, hindi ka ba natutuwa? Malalayo ka sa computer games na kinahihiligan mo. Dun sa island, walang computers, walang sine, walang shopping mall. Panahon na para ma-appreciate mo naman ang ganda ng nature. Magkakaroon ka ng time na pakinggan ang chirping of birds at iba pang ingay ng mga hayop sa gubat. Pakinggan mo ang hampas ng alon sa baybay dagat at higit sa lahat, mag-snorkeling para makita mo naman ang iba't ibang klase ng isda. Makukulay at iba-iba ang size. Tama ang ate mo, Iya. Tignan mo nga yung sarili mo. Sa sobrang hilig mo sa computer games, malabo na mata mo. Kinakailangan mo na magsalamin samantalang 15 anyos ka pa lamang. Samantalang ako, 30 anyos na, 2020 pa rin ang aking vision. Malinaw na malinaw. Oo na. Cheer up, sister. Mag-i-enjoy ka sa island. Isa pa, ayaw mo bang maging happy para sa akin? Ilang taon mo na akong tinatanong kung kailan kami magpapakasal ni Tommy. Oo nga ate, pero hindi ko naman akalaing sa malayo pa kayo magpapakasal. The point is, magpapakasal na kami. At yun ang magiging pinakamasayang araw ng buhay ko. Ano yun? Ate, baka may hino-stage dito sa hotel. Dito lang kayo sa kwarto, lalabas ako. Titignan ko kung ano nangyari. Tatay, wag. Dito na lang tayo. Hindi, Margie. Kailangan malaman kung ano ang dahilan ng narinig nating putok. Naiinis ako! Ma'am, baka po gusto niyo ibaba na yung baril. Baka makalabit niyo na naman ako at ako na matamaan niyo. Bullshit! Hindi ako pwedeng mabigo. Ma'am, sigurado marami nakarinig ng paputukin niyo na po yan. Itago niyo na bago tayo puntahan ng mga security personnel mula roon sa malapit na hotel. Ito na nga, binabalik ko na sa dala kong bag. Kasi ma'am, bakit po ba kayo may dalang baril? Wala kang pakialam. Binabayaran kita para maging alalay ko. Pero ma'am, wala naman po sa usapan natin magdadala kayo ng baril at... Wala ka sabing pakialam. Sige, lakad na. Saan po tayo pupunta? Maghahanap tayo ng marirentahang bangka. Bangka? Para saan po? Ako na lang ang nakakaalam ng gagawin ko. Bilisan mo ng lakad. Kailangan maunahan ko sila. Ano iniisip mo, honey? Mula kaninang sumakay tayo rito sa bangka, tahimik ka. Wala honey. Napagod lang ako sa biyahe natin mula sa Maynila. Ako ang dapat makaramdam ng pagod. After all, ako ang nag-aasikaso sa maliliit na detalye. Pati ang isusuot ng ating mga abay. Tama, honey. Pasensya ka na. Ayoko lang kasi may mangyari sa inyong masama eh. Bakit naman may mangyayari sa aking masama? Pagkasama kita, secure na secure ang pakiramdam ko. Your arms are the safest place for me.
Higpitan mo pa nga ang yakap mo. Margie, mahal na mahal kita. At mahal na mahal din kita, Tommy. Hindi ako papayag na mawala ka pa sa akin. At wala na talaga akong kawala sa'yo. In 2 days, magiging misis mo na ako. Tama ka dyan. At ikaw, hindi ka na rin maaagaw sa akin ng iba. Hindi ka niya maaagaw sa akin ng ganun na lang. Hindi, Joy. Ano ka mo? Bakit tinawag mo akong Joy? Hindi. Margie, bigla nag-iba ang tingin ko sa'yo at akala ko kung sino kang. Ayokong mag-away tayo ha, pero hindi ko gusto na may binanggit kang ibang pangalan habang magkasama tayo. I'm sorry, honey. Please. Nabigla lang ako. Para kasi ako nakakita na isang multo. Multo mula sa nakaraan. Ate Margie, hindi ako makabalanse. Okay lang yan. Humawa ka kay tatay para makabalanse ka. Tommy! Welcome! Kanina ko pa kayo hinihintay rito sa island. Oh, yun na si Nelson, oh. Ang may-ari nitong Island Resort. Eh, sikat ka pala, Tommy. Mismong may-ari pang sumalubong sa ating pagdating. Hindi naman po, Tatay Ramon. Nagkataon po magkababata kami ni Nelson at naging magkaklase pa sa college. Talagang mayaman ang pamilya nila. Natatandaan pa kaya niya ako? Margie, welcome! Narito na ang kaibigan mo. Nauna pa silang dumating. Oh, there you go. Sinagot na niya ang tanong mo. Salamat, Nelson. Sino mga kaibigan ang sinasabi niya? Ang mga kaopisina natin. Tommy, totoo ba? Akala ko... Akala mo bukas pa sila darating, ano? Inayos namin ni Nelson ang lahat para wala ka nang aalalahanin pa. Oh, tayo na. Bumaba na tayo rito sa bangka. Ma'am Joy, sino po ba talagang tinatanong ninyo sa baybay dagat? Tumahimik ka na lang. Eh, Gusto ko makita kung saan sila tutuloy na cottage. yung gwapong lalaki po ba sinusundan nyo? Hindi po ba? Ang gwapong lalaking yun ay akin. Po? Paano po sa inyo? Siya ba ang kinaiinisan ninyo? Kaya ka nagpaputok ng baril? Inagaw siya sa akin ng babaeng kasabay ng lumalakad. Mukhang matinding selos po. Hindi ako nagsiselos. Pumunta ako sa islang to para bawiin ang talagang sa akin. Nelson, susunod na ako sa... Oh, sino ka? Meron po nagpapabigay po ng sulat na ito. Sulat? Galing kanino? Tsaka, sino ka ba? Nirentahan namin ang buong isla, hindi kita kilala. Hindi na po importante kung sino ako. Ang dapat nyo lang po malaman kung kanino galing ang sulat na ito. O siya, sige po, alis na po ako ha. Hoy, sandali! Bumalik ka rito! Joy, bakit hanggang dito sa isla sumunod ka? Oh, wow! Dumating ka, Tommy. Salamat Pinuntahan mo ko rito sa lighthouse. Huwag mo ko yakapin. Napupuno na ako sa ginagawa mong to. Kung gusto mong palabasin, bakit hanggang dito'y sumunod ka? Mahal kita, Tommy. Mahirap ba yung maintindihan, ha? Akin ka. Matagal na tayong hiwalay. Sinabi ko na sa'yo, hindi na kita mahal. Kaya tigilan mo na ang kasasabi na ako'y sa'yo. Hindi mo ako pag-aari. Tapos na tayo. Kalimutan mo na ako. Tommy, huwag mong sabihin yan. Bitawan mo sabi ako, Joy. Huwag mo ko yakapin. Hindi na tayo pwede magkabalikan. Ayoko na talaga sa'yo. Hindi, minahal kita. Nakalimutan mo na ba ang mga sakripisyo ko para mapag-aral kita? Lahat ng pagod at pagsisikap ko, pinuhos ko para sa'yo. Para matupad ang pangarap mo, para makatapos ka ng pag-aaral. At sinuklian ko ang lahat ng pagod mo, Joy. Bawat gabing nagsisiping tayo.
Binigay ko ang init ng katawang hinahanap mo. Bawat halik, bawat yakap na hinihingi mo sa akin, ibinigay ko sa'yo. Hiningi ko yon dahil mahal kita. At nabayaran ko na yung pinagpaaral mo sa akin. Wala ka nang dapat singilin sa akin. Hindi kita sinisingil, mahal kita. Hindi na kita gusto. Mahirap bang maintindihan yon? Oo, oo. Dahil ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Hindi ako makapaniwalang basta mo na lang ako makakalimutan. Hindi kita minahal. Kahit kailan. Wala akong naramdamang pagmamahal sa'yo. Ginamit lang kita para matupad ang pangarap ko. Walang hiya ka. Tapos ka na! Ha? Ano tayong dapat pag-usapan pa? Tommy, huwag kang umalis, please. Bitawan mo sabi ako! Joy! Tommy, tulungan mo ako, mahuhulog ako. Tommy, dumudulas ang kamay ko sa kinakapitan ko, Tommy. Mamatay ka. Sapat ka ng mamatay. Tommy! Tommy! Ano yun? May sumisigaw pero hindi naman siguro si Ma'am Joy yun ano. Parang galing sa malayo. Samantalang ang sabi niya sa akin, doon sila magtatagpo ng gwapong lalaki sa bar na malapit dito sa cottage. Dito lang daw ako maghintay sa labas ng cottage namin at babalik din agad siya. Pero nakakapangilabot ang sigaw na narinig ko. Hindi kaya dapat ko yung ipaalam sa manager nitong Island Resort? Naku po, baka may nangyaring masama sa pinanggagalingan na sigaw. Ay. Kailangan kalimutan ko ang nangyari. Hindi ko ginusto na nahulog sa lighthouse si Joy. Kinugulo niya ako. Pinagbabantaan. Walang dapat makalam na nagkita kami at nagkausap. Nanay Nidia, humawak po kayo para hindi kayo mawalan ng balanse. Salamat, Nelson. Akala ko gagabihin na kami sa laot. Malaki ang alon. Nakakatakot. Normal ng malaking alon patungo dito sa isla. O yan, nakababa na kayo sa bangka. Ang ganda nitong isla. Nasaan ang anak ko? Si Tommy. Nasa cottage na sila. Halika, sasamahan kita. Anong gusto mong unahin? Ang makita ang cottage nyo o gusto mo muna makausap si Tommy? Puntahan muna natin si Tommy. Wow, ang laki ng alon. Lalamig na po ako, tatay. Huwag kang lalayo, Sandara. Baka kung saan ka tangayin ng alon. Tatay, 15 anyos na po ako, hindi na ako bata. At marunong po akong lumangoy. Huwag niyo po ako alalahanin. Gusto ko lang ma-enjoy habang narito tayo at... Huh? Ano po yun? Ang alin, anak? Para pong may lumulutang na bangkay. Huwag mo kong binibiro ng ganyan. Bakit may lumulutang na patay rito? Pero totoo po. Tingnan niyo po, oh. Ayun oh, hindi po ba tao yung lumulutang na nakikita ko? Lalapitan ko po, tatay. Sandara, wag! Malapit na sa akin. Lalangayin ko na. Ang dami talaga ng tao ang... Sandara, bumalik ka rito sa bangka. Tatay! Ano? Patay nga. Babae o lalaki? Tatay! Hindi po tao. Hindi pala to tao eh. Nanay Nidia, magpalamig muna kayo. Ito ang drinks. Nagpahanda ako sa assistant ko. Salamat. Talagang nauuhaw na ako. Pero nasa na nga ba ang anak kong si Tommy? Narito lang po yun eh. Siguro namamasyalan sila ni Margie dito sa isla. Mang Nelson! Mang Nelson! Tingnan niyo po ito! Sandara, hintayin mo naman ako! Ay, balae! Nidia, narito na pala kayo. Ay, bakit kayo humahangos at ano yung dala ni Sandara? Ibibigay ko po kay Mang Nelson. Sandara, salbabida to. Bakit kailangan mo pa? Hindi ba lalangoy ka na kamo sa... Nelson, napulot yan sa dagat.
Inakala namin patay na tao dahil mula sa malayo, itsurang patay na tao ang salbabida. Ah, patay na tao. May sapat na lifeguards ang aking resort island para masigurong walang malulunod dito sa beach. Pero natakot po kami ni tatay, kaya nilangoy ko po talaga para mapuntahan to. Pero salbabida lang po pala na dinamitan ng damit ng tao. Kailangan basahin ko dito sa tubig dagat ang mga braso at mukha ko. Pakiramdam ko, nagalusan ako nang kumapit sa akin kanina si Joy dahil sa kanyang pagmamakaawa. Siguro naman, kapag binasa ko ng tubig dagat ang mukha ko at mga braso, huhupa ang pamumulan nito at magiging normal na muli ang kulay ng balat ko pagbalik ko sa cottage. Tommy? Sino ka? Nasaan si Miss Joy? Hindi ko kilala ang taong hinahanap mo. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako ang nagabot sa'yo ng sulat para kayo magkita. Kasi may narinig ako sumigaw kanina boses ng babae. Nag-aalala na nga ako, baka siya na yun Hindi ko alam ang sinasabi mo At hindi kita natatandaan. Pwede ba? Huwag mo na akong kausapin o susundan pa. Teka sandali! Hoy! Ikaw lang Ay naku. Misteryosong lalaking yun Alam ko sa kanya lang makikipagkita si Miss Joy. Pero itinatanggi niya. Ay naku. Hindi ako aalis sa isla na to hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan si Miss Joy. Mabuti pa rin ang ginawa mo, Sandara. At sa kagustuhan mong makasiguro, kung tao ang natanaw mo, nilangoy mo ito. Pero mas gusto ko sana, Sandara, sa susunod, kung may makita kayo ni Mang Ramon na hindi pang karaniwan sa paligid ng beach, o kahit sa tabing dagat mismo, ipaalam mo sa akin, o sa aking mga lifeguard. Wag na wag mong uulitin ikaw mismo lalangoy palapit sa anumang bagay na hindi mo talaga alam kung ano. Kaya nga ba panay ang pigil ko sa kanya? Hindi naman ako pinakinggan. Tama rin si Nelson. Bukas ay kasal na ng Kuya Tommy mo. Siyempre, ayaw naming may mangyari sa'yo o sa kahit sino mang bahagi ng mangyayaring kasalan. Naiintindihan mo, Sandara? Hindi naman masama yun, di ba? Opo, naiintindihan ko na po, Kuya Nelson. Teka, narito tayong lahat sa cottage, pero nasan sina Tommy at Margie? Kanina ko pa nga rin yan tinatanong kay Nelson Nakita niyo ba si Margie? Tommy, saan ka ba nagpunta? At bakit hinahanap mo si Margie? Anak! Akala namin magkasama kayo. Tay! Dumating na pala kayo, Nay. Kanina pa nga ako dumating. Pinagmerienda ko muna. Nasa si Margie? Bakit hindi nga kayo magkasama? Tatay Ramon, kumusta? Bago kami pumunta ni tatay sa tabing dagat, magkasama kayo ni ate, hindi ba? Oo. Pero iniwan ko siya sandali sa cottage niyo. Kasi may pinuntahan ako Saan nga, anak? Saan ka pumunta? Si Joy, bakit siya narito? Hindi. Anong ginagawa mo rito? Tommy, saan ka ba nakatingin? Sinong tinitingnan mo sa likod ko? Tommy, sino kausap mo? Sinabi ko na sa iyo, Tommy. Mahal kita. Hindi ako papayag na maagaw ka sa akin ng iba. Tigilan mo na ako. Wala ka na. Bakit nakikita pa rin kita? Anak, ano bang sinasabi mo? Nelson, baka may sakit ang kaibigan mo. Meron bang pwedeng tumingin sa kanya rito sa isla? Hindi normal ang mga kinikilos niya. Hindi kaya napaglaruan siya ng mga lamang lupa dahil magubat dito sa isla. Umalis ka na rito. Hindi ka nila dapat makita. Tommy, sino ang kausap mo? Wala namang ibang tao rito. Anong nangyayari kay Kuya Tommy? Oo nga, bakit parang may kausap siya na nasa likod mo, balae? Hindi ko rin maintindihan, Ramon. Anak, naririnig mo ba ako? Tommy, ano bang nangyayari sa'yo? Bitiwan mo ako. Umalis ka na rito. Tommy, bakit anak?
namang humahawak sa'yo? Sinong kinakausap mo? Tatay, ang mabuti pa po, susunduin ko po si Ate Margie. Hindi, Sandara. Ako na. Kung totoong iniwan siya ni Tommy sa cottage natin, doon ko pupunta ng ate mo. Nelson, mabuti siguro. Pagpahingin mo muna si Tommy. Baka napagod siya sa paglibot dito sa isla. Pero, saan ka nga ba nanggaling, Tommy? Para pong hindi niya tayo naririnig. Nakatingin pa rin siya sa likod mo, Nanay Nidia. Parang may kinatatakutan siyang mahirap ipaliwanag. Nelson, may mga kababalaghan bang nararanasan ng mga naging bisita na rito sa inyong island resort? Wala po. Walang ganitong nangyayari. Ngayon lang po. Tommy, okay ka lang ba? Pero, anong nangyayari kay Tommy? Kuya Tommy, Napaupo siya. Nanghihina siya. Ang mabuti pa siguro, isasama ko siya sa klinik. May klinik kami rito. Wala ang doktor ngayon, bumiyahe papunta sa pier. Magre-replenish siya ng mga medical supplies, pero may nurse sa klinik. Baka matulungan si Tommy. Tayo na, Tommy. Sumama ka muna sa akin. Hindi ko gusto ang nangyayari sa'yo. Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka na, nakikiusap ako. Tommy, tama na. Kung isa itong biro, itigil mo na. Nag-aalala na ako sa'yo, anak. Tayo na, Tommy. Sumama ka muna sa akin. Ano man o sino man yung kinakausap mo, hindi siya pwedeng maging dahilan para hindi matuloy ang kasal niyo ni Margie bukas. Anak, Margie. Tay, basang-basa kayo. Nag-swimming ba kayo ni Sandara? Oo, magsiswimming sana kami pero mahabang kwento ang nangyari. Puntahan mo muna si Tommy. May konting problema. Ano pong problema? Hindi siya makausap ng matino. Halika na. Ha? Bakit po? Hindi rin namin alam. Baka kapag ikaw ang kumausap, magliwanag ang isip. Tatay naman, pinapakaban niyo naman ako eh. Kaya nga, mas mabuting sumama ka na sa akin. Puntahan natin siya. Naroon si Nelson at ang nanay Nidia mo. Tony, ano nangyari? Saan ka pa talaga nagpunta? Ate Margie, nabingi ba si Kuya Tommy? Bakit parang hindi kanya naririnig? Bakit kahit sino kumakausap sa kanya, nakatulala lang siya? Parang walang naririnig. Hindi ko nga rin alam, Sandara. Bukas ikakasal na kami pero paano matutuloy ang kasal? Kung ganitong kalagayan niya. Ate, Nasabi ba niya kung saan siya galing bago siya nagkaganito? hindi Ate Margie, pero natatandaan ko na nung bumalik siya, ikaw agad ang hinanap niya. Parang nag-aalala nga siya. Bakit kaya? Alam naman niyang nasa cottage niyo ko. Ate Margie, parang mula nang tumutong tayo dito sa isla na to, marami nang nagiging mali. Sabi nga ni Lola Nidia, parang may kababalaghan. Siya pa nga nagsabi sa akin na baka raw na paglaruan si Kuya Tommy. Siya pa nga nagsabi na si Kuya Tommy baka raw na paglaruan ng lamang lupa. Ano ba yung lamang lupa, ate? Bala ito na ang kape mo. Mamaya na natin balikan si Tommy. Maigi siguro kumuha muna ako ng picture sa paligid ng buong resort. Huwag balae. Bakit naman? Ramdam kong may hindi maganda sa isla na to. Mabuti pang huwag ka na rin gumala pa. Huwag kang lumayo dito sa cottage area. Bala moderno na ngayon. Hindi na totoo yung mga kababalaghan. Isa pa, ako ang backup ng official photographer ng kasal ng mga anak natin. Kaya habang naghihintay tayo, mabuti yung makakuha ako ng dagdag na material pictures para sa editing nila. Ramon, hintayin muna nating bumalik sa ayos ang anak ko. Hintayin nating makapagpaliwanag siya sa talagang nangyari sa kanya. Bala kapag hindi ko sinamantala ang oras ngayon, mawawalan na ako ng pagkakataon bukas. Magandang ngayon, wala pang seremonyas. Makukunan ko pa ng pictures ang paligid ng isla nang wala pang dekorasyon. Bukas ng umaga, magsisimula ng i-decorate ng wedding area.
Magagamit sa editing ang pictures na before and after. Pero, paano matutuloy ang kasal kung ganyan ang kalagayan ni Tommy? Halos tulala at hindi makausap. I'm sure magiging okay rin siya, Balae. Oh, baka si Tommy na yan. Ako na ang magbubukas na pinto. Tommy, kumusta na ang... wala namang tao. Sino ba ang... hindi! Bakit, Balae? Sino bang kumakatok? Ayan, Ramon. Ayan ang kumatok. Isang pares ng kamay ang kumatok. Anong pares ng kamay? Wala naman ako nakikita. Nawala. Nawala ang mga kamay. Balae, nalipasan ka ba ng gutom? 2 putol na kamay ang nakita ko, Balae. Pagbukas ko ng pinto. Wala naman. Baka nga nagugutom ka na, Lydia. Hindi ako nagugutom. Alam ko kung ano ang nakita ko. Pero wala nga. Kahit saan ako tumingin sa labas ng pinto, walang kamay, walang tao. Pero totoo ang nakita ko. At siguro, iyon din ang nakita ni Tommy. Kaya ngayon, tulala ang anak ko at hindi makausap. Magandang araw, miss na maganda. Excuse me, ako ba ang kausap mo? Oo nga. Si ate ba ang kinakausap mo? Ay, oo, siya nga. Ano bang kailangan mo sa kanya? Ay, magtatanong lang sana. Ha? Saan ka ba galing? Paano ka nakarating dito sa isla? By invitation lang ang mga bisita ngayon dito eh. Tama. Ay, yun nga ang problema ko eh. May nagpahatid sa akin dito. At siya ang hinahanap ko. Pero mula nung makipagkita siya sa boyfriend mo, bigla siya nawala na parang bula. Nakipagkita sa boyfriend ko? Oo. At Tommy ang pangalan ng boyfriend mo, hindi ba? Oo, si Tommy. Nakita ko dinala niyo siya roon. Ayun o. Yun ang clinic nitong Resort Island. At naroon pa siya ngayon. Hanggang ngayon. Ate, hindi tayo dapat nakikipag-usap sa kanya. Pero, bakit alam mo ang pangalan ni Tommy? Abay, dahil ako nga nag-abot ng sulat sa kanya. Para lihim sila magtagpo ng amo ko. At sino yung amo mo? Si Joy. Si Miss Joy. Hindi ko nga alam ang apelyido niya eh. Kinontrata niya ako mula sa Maynila. At ang usapan nga namin, babayaran niya ako pagtapos na ang dapat niyang gawin dito. Pero bigla na lang siya nag-disappear. At ang boyfriend mo ang huling nakakita sa kanya. Kaya sa pamamagitan mo, gusto ko sabihin mo sa kanya na hinahanap ko ang amo ko para masingil ko na at nang makabalik na ako sa Maynila. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Narito kami ni Tommy para magpakasal. Bakit siya makikipagtagpo sa Joy na sinasabi mo? Pwede ba lumayo ka na sa harap ko at baka ipadampot kita sa security ng island resort na to? Margie, this is not a good time para kausapin mo si Tommy. Binigyan muna siya ng pampatulog. Bukas na siya magigising. Pero, bakit niyo siya binigyan ng pampatulog nang hindi man lang ako tinatanong? Margie, it's better that way. Makakapagpahinga ang kaibigan ko. Pero bukas na ang kasal namin, Nelson. Sa tingin mo, magiging okay na siya bukas? Sa gabi pa naman ang wedding niyo, so pagising niya bukas ng umaga, let's hope, balik na sa normal ang lahat sa kanya. Ate, malapit nang lumubog ang araw. Bumalik na tayo sa cottage. Dito na muna tayo, Sandara. Samahan mo muna ako. Baka nag-aalala na si tatay sa atin. Naguguluhan kasi ako eh. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin sa'yo, ate. Ano yun? May kumagalaw sa tubig. Ate! Ate, may umahong babae sa dagat. Ba't ganyan ang itsura niya? Duguan ang damit niya at wala siyang mga kamay. Hindi! Takbo, Sandara! Kailangan makalayo tayo sa kanya! Takbo na! Tatay! Tatay, tulungan mo kami! Kuya Nelson! Margie! Sandara! Ano nangyari?
Babae po! May babae sa dagat! Anong babae? Bakit parang takot na takot kayo? Duguan yung babae at wala siyang mga kamay. Saan niyo nakita? Kasunod po namin siya. Hinahabol niya po kami, tatay. Umahan siya mula sa dagat. Pero Sandara, wala naman sumusunod sa inyo. Walang umahabol sa inyo. Pero totoo nakita namin. Totoong may umahong babae sa dagat, duguan, at wala siyang 2 kamay. Kailangan maniwala kayo sa amin. Margie, Sandara, pati ba kayo? Nanay Nidia, nagsasabi kami ng totoo ni Sandara. Ang nakita naming babae ay... Naniniwala ako, Margie. Nanay Nidia, dahil nagpakita sa akin ang mga kamay niya. Ang mga kamay niyang putol. Sabihin mo sa amin ang totoo, Nelson. May nangyari bang krimen sa islang to? Wala po. Maayos ang security ng buong isla. At palagi rin itong binibisita ng local police mula sa nasasakop na syudad nito. Kung ganon, bakit nangyayari ang kababalagang nararanasan ni na Margie? Pati na rin si Nidia. Sino ang babaeng nagpakita kay Margie? At bakit putol ang kanyang mga kamay? Nagtataka rin po ako eh. At nagsimula itong lahat matapos na si Tommy ay lumabas na mag-isa mula sa cottage nila. Lumibot sa isla nang walang kasama. Sabihin mo sa akin ang totoo, Nelson. Sino si Joy? Joy? Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Hindi ko alam. Kaya nga tinatanong kita. Hindi ko maintindihan. May isang LGBTQ. Naririto siya sa island dahil hinahanap niya si Joy. Paano siya nakarating dito? By invitation lang ang nakakarating dito. Yun din ang sinabi ko sa kanya. Nakapagtataka na nakapasok sila rito sa isla na hindi mo alam. Papacheck ko sa security ko. Itatawag ko, Margie. Bago mo sila tawagan, Nelson, gusto ko muna maging malinaw ang tungkol sa Joy na yun. Saka na natin alamin kung paano sila nakarating dito at nakapasok pa mismo sa compound ng resort na to. Gusto kong malaman kung sino si Joy. Sino siya sa buhay ni Tommy. Margie, Ang sabi ng lalaking naghahanap kay Joy, nakipagkita raw si Joy kay Tommy ng palihim. At nangako ang Joy na to na babayaran siya kapag tapos na ang dapat niyang gawin sa isla na to. pero bakit? Bakit pupunta pa rito si Joy? Matagal na silang hiwalay ni Tommy. Hiwalay? Bakit? Asawa ba siya ni Tommy? Hindi, Margie. Wala pang pinakakasalan si Tommy. Binata siya. Kung ganun, sino nga si Joy? Dati siyang kalibin ni Tommy. Ang babaeng yon ang nagpaaral sa kanya. Bakit walang nasabi sa akin si Tommy tungkol sa babaeng yun? Hindi ko alam, Margie. Pero ang sigurado ako, mahal ka talaga ni Tommy. Dahil ikaw ang pinili niyang pakasalan. Pero naglihim siya sa akin. At hindi ko gusto ang mga nangyayari nito ngayon dito sa isla. Una, nakipagkita si Tommy sa ibang babae. Isang araw bago ang kasal namin. Pagkatapos, itong mga kababalaghan. Ano ba talagang meron sa islang to? Maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman sa pagpunta ni Joy dito. Lalo na sa mga nangyayaring mahirap paniwalaan. Nasaan na ang Joy na yon? At bakit siya hinahanap na lalaking lumapit sa amin ni Sandara? Ang mabuti pa, ituro mo sa akin yung lalaking lumapit sa'yo. Ipasusundo ko siya sa security nitong isla. Siya ang dapat nating tanungin. Ang higit kong ipinag-aalala, ano ang namamagitan sa lihim nilang pagtatagpo ni Tommy? Dahil lang bumalik siya dito sa cottage, tulala na si Tommy. Wala. Wala namang babae rito sa beach. Pero naniniwala ako, may nagmumulto nga rito sa resort. Paano mo ipapaliwanag yung putol na kamay na nakita kong kumatok sa cottage kung saan tayo nag-uusap? Nidia. Kaya naniniwala akong ang nakita ni na Sandara at Margie ay isang multo. Pero bakit?
Bakit tayo ang ginugulo ng multo? Bakit nagpakita sa'yo, kay Sandara at Margie? At si Tommy, kinakailangang isedate dahil wala sa sarili. Bakit sa atin to nangyayari? Ramon, may lihim kayang nangyari sa islang ito? Sinasabi mo bang may inililihim ang pamilya ni Nelson? Wala naman siguro, Nidia. Kung sa bagay, matagal na silang magkakilala ng anak ko. At hindi siya papayag na dito gawin ang kasal nila, Margie. Kung alam niyang may history ang lugar na to, nakababalaghan. Pero ang tanong nga ay bakit? At sino ang babaeng nagmumulto? Siguro, ako ang makakasagot sa tanong na yan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Terry. Terry ang pangalan ko. At isinama ko rito ni Joy. Si Joy? Bakit nagpunta rito si Joy? Ayun nga po, yun nga rin po gusto kong malaman. Sandali, sinong Joy ang pinag-uusapan nyo? Si Joy ay ang babaeng nagpaaral kay Tommy. Pero naghiwalay na sila bago pa nakilala ni Tommy ang anak mo, si Margie. Teka lang ho muna. Gusto niyo bang sabihin sa akin nagkaroon ng relasyon ng boss ko at ang Tommy na anak ninyo? Oo, pero matagal na yon. Ilang taon na rin silang hiwalay. Ay naku, wala akong pakialam sa mga komplikasyon ng buhay ninyo. Kinontrata ako ni Joy para ihatid ko siya rito. Ang usapan namin, kapag nagawa na niya ang plano niya, babayaran niya ako para makabalik na ako sa Maynila. Abay ngayon, ang gusto ko malaman, nasaan na kaya si Joy? Hindi rin namin siya nakita. Hindi rin siya nagpapakita sa akin. Abay kung ganun, maaaring tama ang iniisip ko. Ang gumagawa ng mga kababalaghan sa islang ito ay ang multo ni Joy dahil may ginawa sa kanya masama si Toby. Nasaan ako? Bakit parang pagod na pagod ako kahit... Tommy. Joy! Bakit narito ka pa? Natatandaan ko nahulog ka at... Hindi ako maaaring umalis sa mundong to na hindi ka kasama. Akin ka, Tommy. Hindi. Patay ka na. Alam ko patay ka na. Kitang-kita ko na mahulog ka sa lighthouse at... Napilit akong kumapit sa railing. Pero, nakabitaw ako. Ang mga kamay ko, hindi nito nakayanan ng bigat ko at nahulog ako. Wala kang mga kamay. Dahil ayan sila. Sa tabi mo. Hindi. Dalawang kamay na nakahawak sa magkabila akong braso. At suot ko sa isa kong daliri ang sing-sing nating pangkasal. Hindi pwede. Ang wedding ring na para kay Margie. Nakasuot sa daliri. Paano mo ito nakuha? Ibinigay mo sa akin, Tommy. Hindi, Joy. Hindi totoo yan. Dahil ikaw ay para sa akin. Hindi. Patay ka na. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako, Joy. Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Si Kuya Tommy. Si Kuya Tommy yung sumisigaw na yon. Kung ganun, nagising na siya. Punta natin siya, ate. Sino kayang sinisigawan niya? Tayo na, ate. Hindi ako sasama sa'yo! Tapos na tayo! Tapos na tayo! Galit na galit si Tommy. Kuya Tommy. Kami to ni Ate Margie. Tommy, anong nangyayari? Buksan mo tong pinto! Tommy! 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 Tommy, buksan mo tong pinto! Kung kailangan patayin kitang muli, gagawin ko! Wala ka lang sa landas ko! Oh, Tommy! Huwag mo ako saanan. Mahal kita. Mahal kita. Ano to? Nagilumot si Joy! Hindi! Hindi pwede! Kuya Tommy. Tommy! Tommy! Bakit nakadapa ka sa sahig? Sinong kaaway mo? Sino ang naririnig namin sinisigawan mo?
Nakakapagtataka. Natagpuan niyo siyang nakasubsob sa mga lumot. Oo, Nelson. Pero nang iwan natin siya kanina rito sa klinik, malinis na malinis ang loob ng kwartong ito, hindi ba? Oo. Kaya saan galing ang mga lumot at sino ang kaaway niya? Gayong wala namang ibang tao sa klinik nang iwan natin siya rito. Lumalalim ang hiwaga na nangyayari sa islang to. Totoo. Dahil may isang lalaking nagpakilalang Terry ang pangalan. At kasama raw niyang dumating dito sa isla si Joy. Ano ba talagang nangyayari? Lumapit din sa amin ang Terry na yan. Nasaan ba kasi si Joy? Baka siya ang dahilan ng mga kababalagang to. Kung totoong nagkausap sila ni Tommy, si Tommy lang ang makakasagot ng tanong nang yan. Hindi! Tommy! Wala nangyayari! Hindi ko siya nakita! Kuya, bakit parang takot na takot ka? Tommy, gusto ka namin tulungan. Ano ba talaga nangyari? Tommy! Handa akong makinig sa paliwanag mo. Kahit hindi maganda ang mga nangyayaring ito, gusto ko pa rin marinig ang paliwanag mo. Hindi niyo alam ang totoo nangyari! Tommy! Tommy, saan ka pupunta? Susundan ko siya. Dito lang kayo, Margie. Kailangan mawala rin sa landas ko ang Terry na yun. Siya lang nakakaalam na buhay pa si Joy nang tumungtong sa islang to. Kailangan pati siya ay mawala sa mundo ito. Hindi malinaw sa akin kung bakit naghiwalay sina Joy at ang aking anak na si Tommy. Pero pakiusap, kung binayaran ka ng babaeng yun para guluhin ang kasal ng anak ko at si Margie, huwag mo nang gawin ang balak mo. Ay, wala ko alam sa ibinibintang niyo, Aling Lydia. Ang kailangan ko lang ay malaman kung nasaan mo si Joy para masingil ko siya sa trabahong ginawa ko. Hindi nga ay kung buhay pa nga ang amo ko. Bibigyan kita ng pera. Umalis ka na lang dito sa isla. Abay, okay. Mabuti naman. Magkano ang kailangan mo? Teka lang ha. Kwentahin ko lang ang kabuuang gastos ko. Kasama na siguro ang renta sa bangka na dinala namin dito. Ako na ang bahala sa kanya, nanay. Ah, Tommy! Ay, salamat at mukhang nagbalik na. Iwan mo na kami, nay. Ako na ang tatapos sa problemang ito. Ay, si Pogi. Sa wakas makakausap na rin kita. Nakala mo bang dinala kita rito sa lighthouse para ituro ko nasaan si Joy? Hindi, Terry! Hayop ka! Bitawan mo ako! Huwag mo ako sakalin! Bitawan mo ako! Dinala kita rito para tulad ng iyong amo, patatahimikin na rin kita. Maawa ka! Hindi ako makahinga. Walang makakapigil sa kasal namin ni Margie. Hindi si Joy at hindi rin ikaw. Kaya mamatay ka na. Mamatay ka na! Hindi na siya humihinga. Mabuti naman. Ngayon, ito na lang ang nalalabi ko pang dapat gawin. Ihulog kita rito. Tulad ng pagkahulog ni Joy mula rito sa taas ng lighthouse. Kuya Tommy! Sandara! Kanina ka pa ba riyan? Nakita mo ba ng... Nakita kong nahulog ang katawan ng kausap mong lalaki. Hindi niya nakita, sinakal ko si Terry. Kuya Tommy, bakit mo siya tinulak? Hindi, Sandara. Aksidente ang lahat. Nadulas lang siya at... Sinungaling ka! Nakita kong tinulak mo yung lalaki. Sandara! Sandali! Saan pumunta? Sandara! Narito lang yun. Alam kong dito ko ipinatong sa ibabaw ng tukador bago ako naghugas ng kamay. Ito ba ang hinahanap mo? Ha? Multo! Ito ba ang hinahanap mo? Ang engagement ring ko. Bakit nasa daliri mo? Akin to. Ikaw si Joy? Ako nga. Anong nangyari sa'yo? Bakit sinasabi ni Terry na buhay ka nang dumating kayo rito, ha? Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Hindi! Patay ka na! Multo ka na! Hindi ako pwedeng mamatay. Patay ka na! Patay ka na, Joy! Pinatay ako ni Tommy.
Hindi totoo yan. Hindi mamamatay tao si Tommy. Nang iwan niya ako, pinatay na niya ako. Nang piliin ka niya, pinatay rin niya ako. At nang magtagpo kami sa lighthouse ng isang islang ito, pinatay niya ako muli. Hindi mo ba alam? Mula nang makilala ka niya, paulit-ulit niya akong pinapatay. Hanggang kamatayan, nagdurusa ako. Joy, ano man ang namagitan sa inyo, tapos na yun. Si Tommy, akin na siya. Akin siya! Akin siya! Walang ibang mag-aangkin sa akin sa kanya. Akin si Tommy. Akin siya hanggang kamatayan. Hindi. Tama na. Patay ka na. Patay ka na. Ate Margie! Sandara! Bakit ka umiiyak, ate? Narinig kong sumisigaw ka. Sino yung patay na? Si Joy. Si Joy. Nagpakita siya sa akin at ang engagement ring ko nasa daliri niya. Nawala na siya. At hanggang ngayon, wala rito sa tukador ang engagement ring ko. Talagang kinuha ni Joy ang singsing ko. Ate, ano bang sinasabi mo? Meron kang dapat malaman. Sandara, totoo ang tungkol kay Joy. Namatay siya. May nangyari sa lighthouse na kailangang ipaliwanag sa akin ng Kuya Tommy mo. Ate, galing ako sa lighthouse. Sinundan ko si Kuya Tommy. Sandara, mas importanteng makausap ko ngayon si Tommy. Kailangan pakinggan mo muna ako, ate. Makapaghihintay ang sasabihin mo. Kailangan puntahan ko si Tommy para malaman niya ang nangyaring to. Nagpakita sa akin si Joy. Ate! Magalit ka na sa pagsigaw ko ngayon, pero kailangan ako muna ang pakinggan mo. Sandara, ano bang nangyayari sa'yo? Si Kuya Tommy... Margie! Ako muna ang pakinggan mo! Kuya Tommy, sinundan mo ako. Tommy, saan ka galing? Bakit pareho kayong namumutla ni Sandara? Lydia, hayun si Sandara. Tumatakbo sila ni Margie patungo sa dagat. At kasunod nila si Tommy. Bakit kaya? At saan sila pupunta? Parang takot na takot ang mga anak ko. Bakit sila matatakot kay Tommy? Mabuti pa, sundan natin sila. Makinig ka muna sa akin, Margie! Huwag kang lalapit, Tommy. Kitang-kita ko, ate. Itinulak niya si Terry dun sa lighthouse. At siguro, sa ganong paraan mo rin pinatay si Joy. Margie, wala akong pinatay. Sinungaling! Sinungaling ka! Nakita ko ang lahat, ate. Layuan mo kami! Huwag kang lalapit! Si Joy, nadulas siya! Nahulog, hindi ko sinasadya! Bakit kayo nagtagpo ng palihim? At dito pa sa Island Resort? Dito pa kung saan tayo nakatakdang ikasal? Siya ang sumunod dito, Margie. Gusto niya tayong guluhin. Huwag mong nakita ng ate ko. Sandara, makinig ka! Si Terry, tinatakot niya ako, hindi ko siya pinatay. Aksidente rin ang pagkakahulog niya. Sinungaling! Sinungaling ka, Tommy! Ano ang nililihim mo sa akin, ha? Margie, huwag mong sabihin yan. Mahal kita. Ikaw ang pinili kong pakasalan. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Ate, napakalakas ng hangin. At ang tubig sa dagat. Umaatas ito. Mga anak! Bumalik na kayo rito sa cottage! Tommy! Margie! Sandara! Ano man ang pinagtatalunan nyo? Doon natin pag-usapan sa cottage! Kailangan umakyat tayo sa pinakamataas na bahagi ng islang ito. Tignan nyo ang tubig, umaatras ito. Siguradong pabalik na ang alon. Ito ay napakataas at tatangayin tayong lahat. Tommy! Margie! Sandara! Tayo na! Pakiusap! Sumama kayo sa amin ni Ramon! Tutumba na ang cottage. Kailangan lumabas na tayo tumakyat sa mas mataas na bahagi nitong isla. Tatay! Sa lakas ng hangin na yan, kaya nitong itumba ang cottage at lahat ng structure dito sa isla. Kailangan sumugal tayo. Natatakot po ako. Maghawak-hawak tayo. Walang bibitiw. Tommy! Anak!
Margie. Patawarin mo ko. Tommy! Mahal kita. Buhay ko man na ibibigay ko. Papatawad mo na ako. Huwag mong sabihin yan! Kailangan magmadali tayo. Sandara, humawak ka sa akin. Bunso, huwag kang bibitiw. Opo, tatay! Tayo na! Tommy! Anak ko! Hawa ko na si Margie. Tayo na. Alon, papunta rito. Napakalaki, Alon! Ligtas na tayo. Nasaan? Nasaan si Tommy? Itinulak niya ako. Itinulak niya ako patungo kina tatay para hindi ako matangay ng hampas ng alon. Ate Margie, Sa huling pagkakataon, iniligtas niya ako. Mahal ka niyan talaga. pero may nagawa pa rin kasalanan si Kuya Tommy. Hindi natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Tingnan niyo. May naaadat patungo rito sa atin. Parang dalawang tao. Hindi. Si Tommy. At may nakayakap sa kanyang babae. Si Joy! Hindi! May mga kamay na siya ngayon. Nakayakap siya ng mahigpit kay Tommy. Suot niya pareho ang engagement at wedding ring. Hindi. Paano ito nangyari? Akin si Tommy. Hanggang kabilang buhay. Hindi! Tommy! Hindi ko na malalaman ang mga lihim mo. Kinuha ka na ni Joy. At isanama hanggang sa kabilang buhay. Paalam, Tommy. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo